ng diesel, Boss Dada. Pagtingin ko, oo nga, sobrang mahal ng diesel. Grabe, parang kalahati presyo ng diesel at saka ng gasolina dahil dyan sa nagaganap na gera dyan sa gitnang silangan, no? Dyan sa Middle East. Nako, nakita nyo yung Strait of Hormuz, yung pagganon na ilog. Yun kasi dumadaan lahat ng mga oil tankers na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo. Iran ang isa sa pinaka malaking supplier ng langis sa buong mundo. Kaya itong ginagawa talaga ng Amerika na paggera dito sa Iran. Ako against ako diyan kasi alam naman natin na gusto lang nilang makontrol yung langis diyan sa rehiyon na yan. Ginawa na nila kasi yan sa napakaraming mga rehiyon o napakaraming mga bansa diyan sa Middle East. Nagtataka ako. Bakit kasi pinakikialaman nyo hindi naman sa inyo? Kung sila yung pinagpala ng Panginoon na magkaroon ng ganong karaming mina dyan, di pabayaan nyo na minahin nila tapos i-distribute sa buong mundo. Bakit kasi inaagaw-agaw? Tama na yan, itigil nyo na yung gera dyan, Diyos ko naman. At the expense of the lives of the people in dyan sa mga lugar na yan, nagyegirahan kayo talaga. Pero alam ko naman, masyadong malalim din yung awayan dyan. Hindi lang yan basta doon sa langis. Pero alam naman natin na kapag nakisali Amerika, merong may interest yan. Kaya maganda itong Donald Trump, tumigil ka na. Mas mabuti makatulong ka kaysa ginugulo nyo yung mga bansa, pati Pilipinas, dinadamay nyo. Ngayon, grabe, kita mo, ang layo ng gera na yun. Ayan yung sinasabi nila na hindi naman tayo apektado, layo-layo. Hindi naman kasi yung missile ang papatay sa atin dito. Ang papatay sa atin dito, wala tayong sariling pagkukuhanan ng mga yaman na yan. Meron man, hindi man natin ma-harvest dahil wala naman tayong resources. Aabot dito yung epekto niyan. Ang layo-layo nung sabugan doon, hindi nga tayo mamamatay ng mabilis doon sa mga pagsabog-sabog. Pero imagine niyo, third world country ang bayang Pilipinas. Noong mga panahon, mga bossing, na yung mga lugar na yan, hindi pa nagpapatayan, hindi pa sila nagpapasabugan, hirap na buhay ng mga Pilipino. Noong ang diesel ay nasa 60 pesos pa lang, 50 pesos, hirap na mga Pilipino. Lalo pa kaya ngayon. Lalo ngayon na yung diesel, dumoble na yung presyo, 100 na sa ilang piling mga lugar. Kung noon, hirap na hirap tayo dahil bakit na naman? Bakit gasolina? Bakit sa diesel nakasalalay? Wala tayo kasing dito kasi sa Pilipinas, lahat ng mga produkto natin gumagamit talaga ng diesel, ng gasolina yan. Pag diniliver yan, ang gamit yan diesel, gasolina. Tapos bumibili tayo sa labas. Pag bumili tayo sa labas, sobrang mahal dahil nga merong scarcity, merong shortage. So pag bumili tayo, sobrang mahal. Pag sobrang mahal ng bili natin, ano ba ang pinambibili natin ng mga na yan? Ang pinambibili natin diyan, dolyar. Kaya lumalakas ang dolyar, ang piso lalong humihina dahil nga nag-i-import lang tayo na nag-i-import. Hindi tayo nagbebenta, tayo bili ng mga commodities dahil mga tarantado mga nandirito. Yung mga taga-Department of Agriculture, mga walang silbi. Yung mga ekonomista natin, mga walang silbi, hindi nila palaguin yung ating ekonomiya sa loob. Pinapalago natin yung ekonomiya sa labas. Bakit? Dahil bili tayo ng bili, hindi tayo nagpo-produce. Samantalang kompleto naman tayo ng resources. Meron tayong kabundukan, mga palayan, meron tayong farmland, meron tayong karagatan. Pero bakit hindi tayo nag-e-export? Bakit import tayo ng import? Kasi nga walang programa ang pamahalaan sa mga magsasaka natin dito. Hindi lang magsasaka ng mga palay, ng mga root crops. Magsasaka sa dagat, yung mga minahan natin dito. Lahat ng minahan natin dito, hindi tayo may-ari. Iba ang may-ari, hayop na mininina yung mga mina natin, tapos ibang bansa ang may mga may-ari, ibang lahi. Kaya yan ang malaking problema natin, mga bossing. So lahat ng ating daily na pamumuhay, kinukonsume araw-araw, binibili natin yan, at lahat yan nagkukonsume ng diesel, gasolina. Kaya imagine ninyo kung nung 50 pesos pa lang yung gasolina, ganito na buhay natin. What more kung 100 na yung gasolina ang per litro, gaano magiging kahirap ang buhay natin, Diyos ko po. Tapos ganito kabopol yung presidente natin. Walang alam, inutil. Kayo na ang bahalang mag-compute kung papaano mangyayari sa bayang Pilipinas. Again kung noong kalahati ang mababa pa yung presyo, 50 pesos ang presyo,
hirap na tayo. What more ngayon na 80, 100 na ang presyo ng petrolyo. Diyos ko po, ang kada litro ng petrolyo. Gaano yung kakaharapin natin na hirap para lang mairaos ang araw-araw. Diyos ko po. Nakita nyo si Leni Robredo, sumakay na ng tricycle. Sumakay na ng bus. Anak ng tinapay ito si Leni, parang baliw din eh. May sasakyan naman siya, nag-bus, tsaka nag-tricycle. Maniniwala ka ba na si Leni apektado ng krisis? Ayayaman ng mga yan. May mga pera ng gobyerno hinahawakan niyang mga yan. Nagtitipid. Hindi kayo nagtitipid. Umiepal kayo. Dahil malapit na eleksyon. Style nyo bulok. Inang yan, sasakay ng tricycle. Kung di ka ba naman bobo, ganun ka kabobo, sasakay ka ng tricycle, may sasakyan ka naman, naka-Pilipinyana ka pa, kung di ka ba ulul. Ang mga palabas nila no? Para lang para lang makakuha sila ng simpatya. Alam niyo, sukan-suka yung mga tao sa ganyan, mga hipokrito. O diri-diri yung mga tao sa ganyan. Wag na kayo. Hindi kayo ubra. Hindi kayo masa. Tangina ninyo, mayroon bang masa na dilawan? Walang masa dilawan, mga elitista yan. Pumunta ka sa Ateneo, pumunta ka sa Lasal. Meron ba dyan mga masa? Walang masa dyan. Yung mga yan, puros mga dilawan tae yan. Tapos irerep ang representante nila, si Leni Robredo, magpapanggap na makamasa. Ulul! Ang ina nyo, style nyo, bulok. Wala na, hindi nyo na maloloko taong bayan. Hindi na boboto ang taong bayan ng mga elitistang katulad yung mga ulul. Tinan mo si Bongbong, elitista. Magnanakaw yung mga magulang. Pati sila, di umano, magnanakaw din. O tinan mo, ginagawa sa bayang Pilipinas, wala kinakawawa. Tangina nyo, nakapal na mga pagmumukha nyo. O, di ba? So, yun ang problema natin. Kaya, brace yourselves mga bossing. Dahil hindi man tayo direktang tinatamaan ng missile nang galing dyan sa Middle East, natatamaan ang ekonomiya natin. Hindi lang ng ekonomiya ng buong Pilipinas, pati ekonomiya ng pamilya natin. Hirap na hirap ngayon. Ang daming nagme-message sa akin ngayon mga bossing. Daming nagme-message, nagsesend ng kanilang mga, alam nyo, ang daming nangihingi sa akin ng pera. Sir, baka naman pwede. Boss Dada, baka naman pwede. Tulong lang. Hirap na kami. Alam ninyo, kung marami lang akong pera, bibigyan ko kayo eh. Kung meron lang akong pera ng gobyerno, ganito 805 billion na na perang nanakaw sa gobyerno, ibibigay ko pabalik sa inyo eh. Kasi pera nyo naman yan eh. Kaya lang po wala eh. Hindi man tayo taga-gobyerno, wala tayong pondo galing sa gobyerno, kaya pasensya na kayo yung mga humihingi ng tulong sa akin. Yung paminsa-minsa, halimbawa may nanghingi sa akin 500. May naman man yung Gcash ko. O alam ko naman Banateros, nakikita ko naman sa ating mga live viewers natin noon, yung mga matatagal na loyal na mga Banateros, kilala naman natin. Boss D, talaga hirap lang. Baka naman meron lang, pambili lang ng ganito. Papadala ko 500, ganyan. Padala ko 1,000. Pero wala. Ubus na yung Gcash ko. Wala na. Kaya pasensya na ha. Yung sa t-shirt na nga lang eh. Yung mga t-shirt na nga lang, magpapagawa ko, diba? Papagawa ko 20. Magkano din yun? Pag nagpagawa kang 20, sabihin mo na lang, 500 ang isa. Pag nagawa ka ng 20, di 10,000 na yan. Di ba? Mahirap yun. Kaya pag namigay ako, hindi maramihan, unti-unti lang dahil sarili naman natin pera yung pinamamahagi natin na yan. So pasensya na kayo kung hindi ko kayo nabibigla. Marami nagme-message sa akin, nalulungkot ako kasi gusto mong tulungan lahat eh. Kaya lang wala tayong kapasidad para tumulong. Maliit man lang ang ating kinikita pag nagbigay tayo ng kasi ako naman talaga, ang Banateros, ganun kami, tumutulong kami. Kaya nga kami naging member ng Eagles na dito sa yung Skyline. Kaya kami nag-Eagles kasi ang Eagles, nag-outreach yan. So sabi namin, yung opportunity na yun para sa amin, para pag kayong aming club ay nag-outreach, nakakapagbigay kami. Ba, tig-5 kaban na bigas kami, ganun. Mag-grocery kami, ganyan. So, minsan nag-aano kami. Kasi namin yun na ang Banateros, hindi lang yung basta batikos ng batikos. Kami, as much as possible, kung sa abot ng aming makakaya, nakakapagbalik kami sa community. Pero hindi nga lang siya, hindi nga lang siya malakihan. Siyempre, alam nyo na. Malaki lang katawan natin, pero hindi naman malaki ang ating ang ating kayamanan. Kaya, we can only give so much and we can only do so much. Pagpasensyaan nyo na yung mga lumalapit sa akin. Hindi po ako suplado. Kaya lang, pagka minsan hindi na lang ako sumasagot dun sa mga messages ninyo, nahihiya din ako ba? Nahihiya din ako na, alam ko naman may problema kayo, tapos hindi ko kayo matutulungan. Minsan, hindi ko na lang kayo nasasagot. Kasi parang di ko alam kung paano ko i-decline, Boss D, may sakit yung anak ko, panggatas lang, pang ganito lang. Baka naman meron ka dyan. Alam mo yun, wala eh. Hindi ako minsan, hindi ko na lang kayo nakikita ko yung mga messages nyo, pero hindi ko kayo ma-replyan. Pasensya na mga kababayan. Pero yun nga sinasabi ko, basta kayo, kanya-kanya kayo ng kanya-kanya tayo ng diskarte. Yung iba sinasabi magbisikleta na lang, mahal din bisikleta ha.
Mahal din ang bisikleta. O kasi kailangan mong bumili ng bisikleta para makapag-bisikleta ka. O magkano rin ang bisikleta? Wala namang bisikleta 3,000. Ang bisikleta 5,000 pataas yan. O so kailangan magkaroon ka pa ng 5,000 para lang makabili ka ng bisikleta. Mahirap yan. O syempre kung lahat ng Pilipino, ilang kayo pumapasok sa isang bahay. Halimbawa nagtatrabaho kayo, 5 kayo. 5 bisikleta bibili nyo. Magkano yun? Medyo mahal yun, mahirap yun, hindi ba? Yung iba nakamotor, tinitipid na lang yung mga gasolina, nag-aangkas na lang sila, kaya lang putya yan. Oo, talagang burden, napakahirap. Hindi ko alam kung paano natin paplanuhin itong kinakaharap natin na krisis na ito. Siguro pinakamaganda talaga dasal na lang, dasal na lang at saka malay mo balang araw mapalitan tong ulol na ito. Pag napalitan na itong mga hayop, kaya wag na tayong boboto ng anyone, anybody na konektado sa mga dilawan tae, anyone na konektado sa mga loyalistang mga ulol. Wag na tayong boboto niyan ha kasi pahirap sa bayang Pilipinas yan. Ang mga Marcos at saka ang mga Aquino, mga salot sa Pilipinas yan. Nung si Marcos ang pinuno ng Pilipinas, ninakawan ng bayang Pilipinas, tapos inabuso ang kapangyarihan. Nung umupo naman si Cory, putya pinayaman din ni Cory lahat ng mga nasa paligid niya. Pinayaman ni Cory lahat ng mga nasa paligid niya. Ang Pilipinas nun pabulusok ng pabulusok. Tapos for the longest time, dyan lang sa dalawang kampo na yan naglalaro yung mga kandidato. Tingnan mo ang Pilipinas, mas bulok pa kaysa sa bulok. Oo, dahil nagpalipat-lipat na lang sa dalawang kampo na yan Nagkaroon ng Pangulong Duterte, ibinalik natin yung pamilyang mga magnanakaw sa gobyerno pagkatapos ni Pangulong Duterte. O kita mo, mga ganit sa kapangyarihan, ayaw na nilang mapalitan. Nakita nila napakalakas ni Inday Sara, kaya si Inday Sara as early as 2022, 2023, sinimulan na nila kagad pahinain para hindi na manalo sa 2028. O ganun, kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga bossing, Aquino, Marcos, Dilawan Tae, Pinklawan, Loyalista, lahat yan i-ekis na natin as early as now. I-identify nyo na kung sino-sino yung mga kupal na yan. At pag na-identify ninyo, putang na pag lumabas sa balota yung mga pangalan ng mga hudas na yan, o wag na nating iboto yan parang awa nyo na. So ang hirap ng sitwasyon natin ngayon dahil incompetent ang gobyerno natin, walang kwenta ang mga ekonomista natin, puro tanga ang mga nasa pamahalaan. Di natin alam, tayo na lang ang magtutulungan talaga mga kababayan. Hindi lang tayo rito may problema, pati mga kababayan natin sa ibayong dagat. Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot.
sa harap ng